Everyone, my name is Patricia May Oha. I'm here to discuss chapter number 3, Soji 101. At the end of this chapter, you should able to define sexual orientation, gender identity, and gender expression. Compare the three concepts: sexual orientation, gender identity, and gender expression. Discover the individual's sexual orientation, gender identity, and gender expression. So, ano nga ba ang SOGI? SOGI stands for Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression. It's a term that describes a person's sexual orientation, gender identity, and how they express themselves. So dito, tinutukoy nito ang pagkakakilanlan ng isang tao kagaya ng sexual orientation ng isang tao, pagkakakilanlan nito sa kasarian niya, at kung paano nila ipinapakita ang kanilang sarili. So next is tutukuyin natin kung ano-ano nga ba ang pagkakaiba-iba ng sexual orientation, gender identity, and gender expression. So first is sexual orientation. It is a person's sexual attraction to others. So dito sa sexual orientation is tinutukoy kung kanino ka nga ba nakakaramdam ng attraction, kung ito ba ay babae o lalaki. Next is gender identity. It is a person's internal sense of their gender. So dito is kung ano ang nararamdaman mong kasarian sa iyong sarili, kung ikaw ba ay lalaki o babae o non-binary. Ito ay maaaring magkaiba sa iyong sex assigned nung pinanganak ka. And last is gender expression. How a person represent their gender to others, such as through their clothing, voice, or behavior. So, dito naman is kung paano mo ipinapakita ang iyong kasarian sa pamamagitan ng iyong pananamit, pagkilos, at pananalita. Early 1990s until the selection of an independent experts in 2016, sexual orientation by international human rights protects people who have been discriminated against and oppressed because of their sexual orientation and gender identity. Ito ay para labanan ang karahasan, ang diskriminasyon dahil sa SOGI. Dapat ang bawat isa sa atin ay pantay-pantay ang tingin kahit tayo magkakaiba, at walang dapat makaranas ng diskriminasyon o karahasan dahil dito. Kahit na karamihan sa bansa ay pinahalagahan ang pagkakapantay-pantay at iniiwasan ang diskriminasyon, marami pa rin ang katibayan ng karahasan na nagaganap dahil sa SOGI. Next is the Universal Periodic Review, or UPR, provides a peer-to-peer review mechanism of states' human rights performance. So, since 2006 daw is nagkaroon ng UPR para itong pagsuri ng mga bansa sa isa't isa kung gaano nila sinusunod ang karapatang pantao. Dito, nagtutulungan ng bawat bansa para masuri ang bawat isa sa kanila. Kasama ito sa iba pang mga grupo na nagbabantay sa karapatang pantao para mas maging effective ang pagprotekta sa mga tao. Yun lamang po. Bye-bye!